happy morning and welcome to Adventist Med Facebook Live. Another week, ang almas matatapos na naman, Pastor, ano? Oo. Ayan, at ang pag-uusapan natin sa araw na ito, mga kaibigan, ay dealing with difficult people. O talaga namang marami ang makaka-relate na naman sa ating pag-uusapan. At ang makakasama natin ngayon, walang iba kundi ang Head Chaplain ng Adventist Medical Center Manila, isang counselor practitioner, si Pastor Jay Fajardo. Hello, Miss Lady, at sa amin pong mga taga-subaybay at sa lahat ng mga kasama namin dito sa studio. Ayan. Mga kaibigan, bago pa tayo magsimula, simulan nyo na pong i-share ang ating live stream episode ngayon para marami ang hindi naman tatamaan, kundi marami ang matututo at mabe-benefit dito sa ating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy, mag-pray muna po tayo. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagpapala nyo sa araw na ito. Alam namin, Panginoon, na isang bagay na kailangan po namin matutunan ay kung paano po makipag-deal sa mga taong hindi kadaling pakisamahan o kasama. Nawa, Panginoon, ay tulungan nyo po kami na sa aming mga matututunan, ito'y may apply namin sa aming buhay na inyong pinahiram. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, Miss Lady, napaka-interesting kasi maraming Kaya nagre-request ng topic na to. Siguro, with difficult pati ating mga taga-subaybay, may mga nakakasama kayong parang ang hirap makipag-deal sa kanila. Opo, Pastor. Oo. Parang wala naman tao, Pastor, na hindi nakakaranas na kahit pa sa isang beses sa buhay nila ay may isip, ang hirap nitong tao na ito pakisamahan. Ang hirap makipag-ugnay. Opo. Halimbawa, ganun, ano? So, atin pong sisikapin na pag-aralan sa umagang ito ang ilang bagay na maaaring makatulong sa atin. So, let's start, Miss Lady? Yes. Alright. So, magkaroon muna tayo ng konting activity. Ayan. Siguro, samahan ninyo kami, mga minamahal na taga-subaybay. Ito po ang ating activity. Paano ninyo i-describe ang mga taong sa tingin nyo'y mahirap pakitunguhan? Nako. Siyempre, pwede nyo po yan i-comment, no, para makipag-participate po kayo at ating susubukang basahin isa-isa. So, paano daw ma-describe? Paano nila ilalarawan ang mga taong sa palagay nila ang hirap pakitunguhan? Pakitunguhan. Mhm. Sasagot ba ako, Pastor, o sa isip ko lang din? Kasi meron na ako naisip eh. Maya-maya, pag-usapan natin. Hintay tayo ng kanilang mga comments. Okay, sige po, naghihintay po kami ng comment At ninyo. habang naghihintay tayo, Miss Lady, atin namang isusunod yung pangalawang tanong para sa ating activity. Okay. Sino naman po ang tatlong tao na pangunahing inyong naalala? Wow. Samantalang ating pinag-uusapan ang mga bagay na ito. Ayan, hindi po natin yan sasagutin. Wag na niyong i-share. Huwag nyo na pong i-share. Pwede nyo na lang pong Sarilinin. sarilinin nyo na lang. Baka mabasa eh. Oho. So, siyempre, may naalala na. Yung pangatlo, eto ho ang tanong. Ano ang inyong naramdaman o nararamdaman ngayon samantalang inyong naalala sila at ano naman ang inyong mga kaisipang nabubuo sa inyo? Yun ang pangatlong tanong. Okay. Ano ang inyong naramdaman at mga nabubuong kaisipan habang naaalala nyo ang mga taong ito? Nako, Talaga namang, minsan talaga, Pastor, maalala mo pa lang yung isang tao. Meron ka na talagang mararamdaman eh. Pwede kang masaya, pwede kang manggigil. yun. Oo, pwede kang naiinis ka pa dun sa nangyari. At kadalasan siguro yung mga taong naalala natin na ang hirap pakitunguhan, manggigigil Oo nga eh. o maiinis. Okay, so let's keep going. Yes. At for this morning, ang isa-share po namin sa inyo ay ang simpleng approach kung paano i-handle ang mga tila mahirap pakisamahan o pakitunguhan na tao. Yes. So, tatlo lang naman po yan ating pag-aaralan isa-isa sa umagang ito. Okay. Identifying difficult people. Sino ba yung mga mahihirap pakitunguhan? Ating i-determine kung ano yung issue at saka paano natin i-manage ang sitwasyon. Ayun. Okay. Okay, mga kaibigan, mukhang talagang kailangan po itong marinig ng madami. Kaya, once again, I'm encouraging everybody, please, i-share nyo na po itong ating live stream program ngayon or create your own watch party para siguradong yung mga friends nyo po sa Facebook ay magbe-benefit sa ating pag-uusapan.
Okay, so we continue, Miss Lady. Yes. We start po, mga minamahal na kaibigan, paano natin i-identify ang mga mahirap pakitunguhan na tao. Ito po ang guide natin. Okay. Una, tayo po mga tao, may kanya-kanyang unique na reaction sa bawat kapwa-tao natin. Totoo nga naman. So, ang implikasyon nito, Miss Lady, pwedeng halimbawa, yung isa nating kasama sa studio, Yes. yung ating isang technician, mahirap para sa akin na pakitunguhan siya. Pero para sa'yo, hindi problemang pakitunguhan siya. Tama yun, Pastor, ano? Aha. Iba-iba talaga. Pwedeng yung set of friends niya, okay-okay sila, pero ikaw, hindi mo talaga, bakit ba ikaw hindi mo talaga mapakitunguhan yung isang yun? Yes. No? With that, Papatanong ka hindi rin. natin pwedeng i-generalize. Okay. Alright. Kasi iba't iba ang reaksyon ng tao sa kanyang kapwa-tao. Yes. At ang gabay pong ito, ang sinasabi sa atin, mainam na ating maunawaan ang ating personalidad, ang ating sariling pagkatao, ang ating mga preference, ganun din kung ano yung mga bagay na nakaka-trigger sa atin. Tama. Para ma-recognize natin ang mga tao at ang mga sitwasyon na nakaiirita sa atin. Tama. So, yun yung una. So, una, hindi tayo magge-generalize. Yes. Pangalawa, ay magandang naunawaan natin ang sarili natin. Kasi maaaring tayo, meron tayong gusto, at meron tayong mga bagay na pag hindi nangyayari, Yes. ay nakaka-trigger, nakakainis, o nakakagalit sa atin. Tama. Yung mga taong o sitwasyon na ating nakakaharap, Yes. doon tayo natitrigger. So, iba-iba pa rin ang tao. Tama po yan, Pastor. Kaya, Pastor, habang dinidiscuss mo itong number 1 pa lang, napapaisip na ako kaagad na kailangan din palang maging maingat tayo kasi halimbawa nainis ka sa tao na yan, ay pinagkikwento mo na. Ay hindi naman pala nila nakikita na ganun yung tao na yun. Baka naman, halimbawa, ako lang ang ganun. Oo nga, parang ikaw lang pala yung nakakakita. Oo, Na ganun siya. Yes. O iniisip kong ganun siya. Kasi, meron akong personalidad, Yes. meron akong preferensya na hinahanap ko na hindi ko nakikita o nakakairita sa akin. Yes, tama po yun. Pero ikaw, hindi ka naiirita. So, okay kayo, pagkatapos kami hindi. Yes. Pagkatapos, pag nag-generalize tayo, minsan sasabihin natin, bakit nakikipagkaibigan ka ron? Ang sama ng ugali niya. Kaya nga. So, iba-iba ang reaction natin sa ating kapwa-tao. All right. Okay, and we continue. Alright. Sa pangalawa po, i-determine natin ang issue. Malaking bagay po, sa pag-determine ng issue, mapapansin yung mga minamahal naming mga kaibigan, hindi laging palabas. Ngayon, kailangan din papasok. Oh, anong ibig sabihin nun, Pastor? Ang ibig sabihin po sa atin yan, kailangang maunawaan natin kung ano yung mga triggers natin at mga reaction natin sa mga nangyayari at sa kapaligiran natin. Kaugnay din ito yung nung kanina. Kung kaya nga, ito po yung mga ilan sa mga katanungan. Paano ka nagre-react? Sa isang tao na sa palagay mo mahirap pakitunguhan. Kasi yung reaction mo pa lang sa isang tao Yes. na sa tingin mo mahirap pakitunguhan, may effect na yon. Yes, tama po yan. Okay? Ito pa yung pangalawa. How does your difficult person react to your reaction? So, may sa kabila ng galing. Una, paano ako nagre-react? Halimbawa, dun sa mahirap pakitunguhan. Ang kasunod, paano rin siya nagre-react sa reaction ko? Yes. So, parang kumbaga, ang dating niya sa akin, eto naman ang ibinigay ko sa kanya. Yung kasunod na balik niya, crucial yun. Yes. Alam niyo, Pastor, tama yung sinabi mo eh. Yung reaction ko pa lang, crucial na din yun. Crucial yun. Kasi ang tendency, kung ano yung reaksyon na ibibigay ko, ay magkakaroon din ng impact sa kung anong reaksyon ang kanyang gagawin. Yes, exactly. At possible na difficult people siya para sa akin, baka hindi ko alam, ako'y difficult person din para sa kanya, So, magka-clash kami ngayon. nag-abot kayong dalawa. Sa reaction pa lang, Yes. doon na nagkakaalaman kung anong mangyayari sa dalawang tao. Tama. So, itutuloy natin. Ito po yung mga katanungan. If the other person is the problem, ito po, kung sa tingin nyo, yung isang tao ang problema, tayo ba nakakabuo ng hindi magandang action at reaction bilang tugon sa kanya? Oh. Kalinya pa rin ito. We are just clarifying what we Yes. were saying.
tayo ba nagkakaroon ng hindi healthy, hindi magandang reaksyon at aksyon? Kasi kapag gano'n, ang sabi pa nga, are you the difficult person driving others to reactive behavior? Baka naman, Miss Lady, iniisip natin siya, yung mahirap pakitunguhan, yung pala tayo. Tayo pala yung trigger, kumbaga. Kaya sila nagre-react Yes. ng hindi maganda Mhm. dahil nauuna na pala na tayo pala yung nakapagbibigay ng hindi magandang dating. Alam niyo, Pastor, delikado rin pala yun, ano? Lalo na kung halimbawa may kaibigan ka. Sinabi sa'yo nung kaibigan mo, alam mo, yung isang yan, mahirap yan pakitunguhan. Pagharap mo ngayon, no, dun sa tao na yon, ay di nag-react ka na kasi meron ka ng prejudice, kumbaga. That's right. No? So, nag-react siya ngayon differently din. Pero, kung tutuusin, wala talaga siyang Oo. intensyon. So, ang nangyari, hindi mo na nabigyan ng yung ano lang, yung normal Mhm. na kapahayagan. Yon. Yes. Normal na kapahayagan at encounter sa isa't isa. Oo. Kasi napangunahan na ng sinasabi mo, prejudice. Ayun. Naging negative ka na. So, ang isasalubong mo na sa kanya agad, negative na. Kumbaga, Pastor, ang sinasabi mo hindi pa talaga kayo nagka-encounter, may judgment ka na dun sa Meron na. tao. Yes, pag-uusapan natin yan mamaya, Miss Lady, tungkol sa Yes. judgment na yan. Okay. Okay? Ito po ang sabi, how do others react to your actions and responses? Kaya po titingnan natin. Baka nakakabuo na rin tayo ng pattern of reactions among people. Oh. Kasi ang isipin natin, bakit ako pinagkakaisahan nila? Oo nga. Yun pala, yung iyong action, talagang nakaka-solicit ng same reactions. Hindi ka na pagkakaisahan. Kaya lang, ikaw pala yung difficult. Ayun ang malupit, Pastor. Oo. Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon is how to deal with difficult people. Pero napakaganda, mga kaibigan, kasi itong pinag-aaralan natin ngayon ay may possibility na tayo rin talaga ang makikinabang That's dahil right. baka tayo ang difficult people. Alam nyo kasi, two ways po yan, mga minamahal nating mga kaibigan. Madalas, madali nating ituturo yung iba. Opo. Pero mas mag-grow tayo at mai-enhance ang ating relationship kung makikita rin natin yung sarili natin. Yes. Kaya tama po yan. hindi po ito dahil sa may kasalanan yung iba lang o tayo sinisisi ang sarili. Hindi. This is our approach para we learn about people, we learn ourselves. And one of the best ways to learn about others is to learn about our own condition. Wow. Yon. Napaka-wise nung sinabi na yon ni Aha. Pastor. Pastor, bago tayo magpatuloy, pwedeng batiin ko muna yung mga Bati po nanonood tayo. sa atin. Hello po sa mga nakasubaybay ngayon. Nandito si Ma'am Edna Duwat, Marilyn Makasadya. Ayan, ang answer niya, yung moody daw. Yun daw ang Moody. difficult. Mhm. Okay, natatawa na lang. Yun na lang ang kanyang reaction. Andito rin si Rosvic Taktakon Rehio. Happy Friday daw po. Sa Potensiano, hello to May Jensol Chico. Sir June Botabara, thank you for watching. Zel Zigzag Susano Ricalde. Lizzie Kalayag, watching from Canada. Hello daw po, Sir Jay. Hello, Lizzie. Yes. She's one of our graduates here from MAP Oh. few years back. Hi, Lizzie. Hello. Ayan, and dito rin si Ma'am LV Galicia, Ma'am Laarni Manyas Adriano Plantilla, watching from Nagcarlan, Laguna. Stay safe and God bless everyone. Andito rin, of course, si Tita Lids Bluel, Posada Synth Lianyo, heart din po, at si Sir Rowell Bungapat. Okay. So, ganun ang nangyayari, Miss Lady. Ano? Kadalasan, yung ibang tao lang nakikita natin. Pero kung titingnan din natin pala ang ating sarili, Yes. mas makikita nating makakatulong Yeah, opo. para sa ating pakikipag-ugnay. At ang nabanggit ko nga kanina, one of the best ways to learn about people's behavior is to learn about our own. Yes. Kasi pag nakita na natin yung ating sarili, ano ba makikita natin sa ating sarili? Yung ating strengths, yung ating weakness, Yes. yung ating preference, yung ating what irritates us, what makes us happy. So pag napag-aralan natin yon, mas magiging ready tayong mag-receive ng ibang tao. Tama po yun. Ayan. At hindi tayo mabilis magbigay ng judgments. Yes. So itutuloy po natin, mga minamahal. Pupunta na po tayo sa pagmamanage ng sitwasyon. Paano po natin i-manage ang sitwasyon
Kapag ka nagkaroon tayo ng encounter sa isang tao na tila mahirap pakitunguhan, Okay. mahirap i-deal. Yung una po, eto ang sabi sa atin, take slow, deep breathing to calm down. Ay, mayroon diyang scientific explanation. Kapag ka po tayo humihinga ng dahan-dahan at ating humihinga ng malalim, napapakalma ang isang tao. Okay. Yun. Subukan po natin. Hinga Baka ng kayo malalim. po ay sa pag-uusap po natin dito, bigla nyo nang naalala yung mga taong mahirap nyong pakitunguhan at kayo po ay nagpapalpitate na hinga po tayo ng malalim. Inhale. Exhale. Dapat daw pala hindi gumagalaw to, Pastor. Ibig sabihin, Diaphragm talaga Diaphragm. yan. Pero ang sikip kasi Kaya, ayun lang. Bunga ng COVID. Hinga ng malalim, napaparelax tayo. yes. Pero pag nagalit ka na, pagkatapos hindi ka huminga, dire-diretsong galit mo. Tama. Ayun. Yung isa pa po, na kapag ka merong tensyonadong panahon nakakagalit, ang usual na tendency natin ay parang nasa fighting stance na tayo. Sumasara ng kusa ang ating kamay. Oh. And one of the best ways to do it is to intentionally open your hands. Ibubuka natin ganyan. Hihinga ng malalim. Mapapakalma at mapaparelax tayo. Okay? Alright. Gaano katagal hihinga ng malalim? Hanggang kailangan. Napaparelax. Parang yung mga nagsiswimming sa inyo. Pag pagod na, what do you do? Nagbabubbles. Tama. Pagka-bubbles, kahit ilang laps uli balikan, Yes. kaya na. Tama yan. The same is true if you are out of water. It relaxes you. Okay. So, mas malinaw na ang isip natin pag na-relax tayo. Next, take a moment to reflect how you feel. Oo nga, no? Iyon, Miss Lady. Alam mo, Pastor, kapag talaga ikaw ay nagalit na o kaya nanggigil, hindi na nakakapag-isip. Hindi No? na. Parang automatic yun nga, kung ano na yung magagawa mo. Kaya bago pa yon, magpakalma. Tama. Ibukas ang kamay para ang dating mo, hindi ka talaga taong gustong lumaban at huminga ng malalim para ma-relax. Pag-relax ka na, makakapag-isip ka. Tama yan. Reflect how you feel. Why? Kailangan pong ma-identify natin ang ating feeling. Yes. Ang mahirap, hindi natin nalalaman ang nangyayari sa atin, nakaka-action na agad tayo, pagsisihan natin later. Yes. Nagawa natin yung sana hindi natin ginawa. Ano po? At itanong natin sa ating sarili, how do you respond to a bit difficult person? Paano ka tutugon sa sitwasyon at sa taong tila mahirap pakitunguhan? Itatanong sa sarili. At ang suggestion nga sa atin, kailangan we are to be purposeful. How do you create a good outcome from the situation? Dapat yun ang isip natin. Okay. Paano ako makakalabas sa sitwasyong ito at magkaroon ng magandang bunga sa kabila ng conflict? Yes. So kahit na merong difficult situation, tama yun, Pastor, kailangan nating yung output, yung outcome. Wala tayong naging kaaway, baka lalo pa kasing lumala, no? Ang sitwasyon. So talagang tama, pag-iisipan talaga. At ang intensyon ay magkaroon ng pinakamagandang pwedeng Yes. lalabas o outcome despite the conflict. Tama po yun. At kailangan intentional tayo. Kasi pag hindi tayo intentional, hindi yan mangyayari. So we need to be purposeful. Ibig sabihin ng intentional, Pastor, kumbaga, hindi pa nangyayari, pinag-iisipan na rin natin. That's right. Kung ano yung gusto nating maging outcome, Kasi pag doon pa lang siguro tayo mag-isip at madala tayo ng emosyon, baka mahirap. Kaya kailangan Mahirap magpigil. bumawi. Opo. Kaya kailangan magpakalma. Kaya number 1 dyan, magpakalma. Ano po? At itong sabi sa atin, manatili tayo sa facts. At i-acknowledge natin ang emotion. Bakit po? Kasi kapag ka nagkaroon tayo ng encounter or conflict with one person, kadalasan na-exaggerate natin yung mga bagay-bagay. Pero we need to learn. Mag-stick lang tayo. Ano ba yung kaganapan? Yes. Ang kaso, kapag ka hinaluan na natin agad ng napakaraming emosyon at interpretasyon, pwedeng hindi naman yun ang intention ng tao, Yes. pero nilalagyan na natin ng interpretasyon na hindi naman natin na-validate o narinig sa kapwa. So, it worsens the situation. Tama yun, Pastor. Pwede rin na parang dati ka nang may pinanggigigilan or may nangyari sa'yo na personal,
tas biglang nakaharap mo itong tao na ito na ibuhos mo tuloy. Siya natamaan. Oo nga. Kumbaga na-trigger lang. Mhm. Halimbawa, o kaya kahit nga sa appearance lang ng tao eh. Uy, talaga, Natitrigger Pastor? na. Sa Oo. bagay, no? Yung mga natural na mataas ang kilay. Oo. Dati mga meron ganyan. kang hindi nakasundo na medyo, ang kilay medyo nakaganon. O, medyo hindi niya masyado naayos. Oo. Nung nagkilay siya Oo. kasi medyo madilim, ganyan, naitaas ba? Eh tapos ngayong araw na to may nakausap kang tao, medyo ibang dating, nakita mo yung kilay, ang taas ng reaksyon mo. Mhm. Sa kilay pa lang. Hindi naman pala nagsusungit. Nagkamali lang ng pagguhit. O pwedeng sa buhok. Oo, talaga. Kasi sa naisip, buhok. pwede mong naisip nun, nagkaroon ka ng encounter sa taong kulot. Excuse po sa mga kulot. Mhm. Tapos, itinatak mo sa isip mo, basta kulot, salot. Kagaya ng mga kantang naririnig natin, hindi naman totoo yun. Hindi na totoo yun. At may nakita kang taong kulot, kaunti lang na bagay nakita mo, ang taas ng reaction. Yes. Kasi it reminded you of your encounter with a curly guy. Mhm. Ang isa pa dyan, Pastor, yung mga binabrand nila, yung mga galing sa iba't ibang probinsya, Oo. pwede rin yun. Oho. Na halimbawa, ikaw sabi, Tagalog yan, ay ganto yan. Oh, lalo na pag taga Batangas daw. So sasabihin nila, isang encounter mo pa lang, ay ganto talaga kayo. Gina-generalize. Hindi po Yes. healthy yun, mga minamahal. At ito nga po ang sabi sa atin, seek to understand the person and the situation. Yes. Ilalagay natin with intentionality na unawain yung tao Mhm. at ang sitwasyon. Sapagkat mahalaga, hindi natin alam kung ano rin ang dahilan kung bakit yung tao gumawa ng isang bagay na hindi natin nagugustuhan. Opo. Baka naman meron siyang sitwasyon, Mhm. medyo na out of control, at kung hindi na nahihirapan tayo, we are challenged by the situation, it is always wise to seek advice Mhm. from other people Tama. whom you think will be helpful. Yes. Huwag yung, ang sabi nga nila, ay kukuyog Mhm. at magsusulsul. Ayun. Yun, hindi ka rin pupunta sa magsusulsul. Pupunta ka rin sa maggagabay at magbibigay ng magandang payo Yes. kung paano mapagyaman ang hindi magandang sitwasyon. Tama po yun. Ayun, yung ganun po. Okay, bago tayo magpatuloy, batiin natin yung iba pang mga nanunood. Hello kay Alma Imperial, Nelly Miral Murillo, Dr. Linda Varona, Pastor J. Fajardo. Paano ko mai-assess sarili ko kung ako pala yung difficult person? Sabi niya. And Marivic Ocampo, good morning, Pastor J. Good morning po sa inyong lahat. Paano natin i-assess kung ikaw pala yung pong binanggit natin? Naku, it will take some more sessions. Pero maganda po talaga na kung ano yung reaction sa halimbawa. Mhm. Ito lang, ganito kadali halimbawa. Kung ikaw ay taong maraming hindi nakakasundo, Mhm. marami ka nakakaaway, perhaps it's about time to check out Check yourself. Mm. Kailangan makilala ang sarili. Yes. Kasi, bakit? Bakit? Yun po yung isang bagay. Mhm. Okay, so, pupunta na tayo sa 10 practical tips. Ayun. Kasi tapos na nating tingnan yung mag-identify ng problem, mag-identify at saka mag-determine ng issue, at saka mag-manage ng sitwasyon. Ito po, Yes. 10 practical tips. Mhm. Marami kayong makikita mga tips, but I believe this is the more common tips. Mhm. Yung number 1, nabanggit na natin kanina, we're just putting it down again, stay calm. Talagang kumalma. No? Huwag sasabayan. Yes. Kasi pag sinalubong natin yung ating kapwa Mhm. na lubhang out of control, for instance, ay ikaw rin, dalawa na kayong magsasalubong at sasabog. Yes. Ganun po At yung kadali. nanonood sa kanila, halimbawa, sasabihin, aroy ko, parang ang hirap naman itong dalawang ito. Oo. Pareho na kayong difficult. Ayun. Ang pangalawa po, eto, Mhm. makinig. Listen. Listen. Ano bang itatanong natin doon sa tao? Pwede nating i-feedback. Mhm. Pwede nating i-feedback siya at sasabihin natin marahil Miss Lady na, Carl, nais ko lamang itanong sa'yo. Mhm. Kasi kanina, let's stick with the facts, Yes. not your interpretation. Mhm. Stick with the facts. Kanina kasi, nung dumating ka, Mhm. alam mo, matapos kang tumingin sa akin, ibinagsak mo yung dala-dala mong mga libro. Mhm. Meron ka bang gustong sabihin? Oh.
So, ika-clarify mo para kung ano man yung iniisip mo, mai-correct din. Kasi ang isang pwedeng interpretasyon agad natin doon, dumating siya, nung bakita ka, binagsak, ang interpretasyong pwede, galit sa'yo. Tama. At dinadabugan ka. Mhm. Yung pala naman, normal lang. Dumating, nakita ka. Mhm. Pero wala siyang panahon makipag-usap sa'yo. Mhm. Tensyonado siya. Mhm. Ang alam lang niya, ibabagsak niya yung kanyang libro. Sobrang bigat kaya talagang pagkakataon na may paglalagyan, kaya naibagsak. Pero hindi pala ikaw yung pinauukulan. Tama. Kailangan marinig natin ang kapwa natin. Stick on the facts. Don't interpret. Okay. Listen. Alright. Okay. Ang kasunod, ito nga po, yung nabanggit mo kanina, Miss Lady. Don't judge. Mhm. Oo nga. Kasi kaya nakaway ni masama talaga ugali niyan. Mhm. Nakaway nga ni ganito. Iba naman yung encounter niya sa ibang tao. Yes. Pero pag ikaw na, huwag mo agad ile-label na gano'n na nga siya. Yes. Be compassionate. Let's give a person a chance to reveal himself or herself, to make herself known. Kesa sa negatibong pagpapakilala ng ibang tao. Tama po yun. So, yun po ang gusto nating sabihin, Kaya wag rin po tayo palang basta na lang maniniwala, sa mga sabi-sabi ng iba't ibang tao para hindi naman natin ma-judge yung mga taong kinikwento. Kasi hindi rin po natin alam kung tama ang kwento nila. Tama. Mhm. At yung pang-apat pong ating prinsipyo, look for the hidden need. Oh. Alam nyo, ang sabi nga natin, for every behavior, there is a story. There is something behind the behavior. Mhm. So, yung behavior niya, maaaring manifestation lamang ng nangyayari sa kanya at merong need yung tao na hindi natin paalam. Tama. Yan po ay kahanay din. Lahat yan kasi magkakahanay yung mga prinsipyong yan. Paano mo malalaman ang kanyang hidden need kung hindi ka naman makikinig? Tama po yun. At hindi ka makikinig kung na-judge mo na siya. Mhm. At hindi ka makikinig kung hindi ka kalmado. Tama po yun. So lahat po ito magkakaugnay ang mga prinsipyong ating pinag-uusapan, ang mga tips na ito. At panglima, ang sabi nga, treat the person with respect. Importante yan. Kahit na yung tao sa tingin natin, hindi maganda yung ginawa, o hindi natin nagustuhan yung kanyang ginawa, at kapag ka naramdaman niya na hindi natin siya nire-respeto at binastos natin, ang kasunod niyan, mas malaking tapon ng galit o ekspresyon ang darating sa atin. Okay. Kasi makakadagdag pa yun dun sa kanyang pinagdadaanan Yes. at yung kanyang reaksyon mag-worsen pa. That's right. So, irespeto natin. Tatratuhin natin na kapwa natin. Yes. Hindi natin tatratuhin na parang taong masama talagang ugali. Yes. At hindi natin sasabihin na, kaya pala kaya mo pala nakaaway lahat ng tao rito. So, lahat. Ibig sabihin, sinabi natin, masama talaga ang ugali niya. So, that alone shows we do not respect the person and we judge the person, we don't listen, and that speaks wala na tayong compassion at hindi natin makikita ang need ng tao. Yes. So, lahat po yan magkakaugnay, kailangan with respect. And ang pang-anim, mahalaga to. May mga tao na talaga namang hindi hinto. Kaya talagang kahit subukan mo ng pakinggan at unawain, Pastor, ay Wala talaga. parang hindi yun uubra. Parang wala talaga. Hindi pa time. Mhm. Gusto ko na lang sabihin, hindi pa time niya. Mhm. Kasi, sabi ng iba, 10 taon ko na pong nakilala yan, ganyan na po yan talaga. Yung mga ganon. Wala kang makitang kagustuhan, marahil, o attempts para magbago, o ayusin. What's the best thing to do? Pumili na lang po tayo ng mga bagay na ating papatulan. Ayun. Hindi po lahat ng bagay pinapatulan. Sayang naman ang panahon. Tama. Sayang ang ating emosyon. Sayang ang ating productive na magagawa kung makokontrol ng hindi kaaya-aya ang mga bagay na pwede nating magawa na productive for the day. Yes. So,
one of the best things to do is to ignore. Ignore na lang nga po. Ignore. Kasi kung tayo ay magpapa-apekto tapos hindi naman nagbabago yung tao, hindi rin siya willing na makipag-ugnayan ng mas maganda, ay baka tayo po ang high blood din. Itong pinag-uusapan po natin, kaya kasama talaga ito sa Lifestyle is Medicine. Kasi yung lifestyle, kasama dyan yung social connections. That's right. Na kailangan ay healthy. Yung ating relasyon. So, ignore. Ano yung Yes. sabihin ignore? Ito po, sa Pilipino, huwag niyong patulan. Yes. And let the right person deal with the person. Mm. Sino bang right person? Kung sa workplace yan, hayaan nyo yung inyong boss ang mag-deal sa kanya. Hayaan nyo na lang. Dwell with good things, with positive things. Huwag na tayong magbabad, yung ating binabanggit Miss Lady. Huwag na Yes. tayong mag-stay doon sa hindi nakatutulong na bagay. So, ignore. Clear tayo dyan. Ayan. Eto, yung pang-pito, inintroduce na natin ito kanina, look at yourself. Oh. Yung tinanong kanina sa atin, paano ko malalaman, ma-assess na ako pala yung difficult person? Titingin tayo. Ano ba ang mas madalas na nangyayari sa'yo? Nakaisipan, negatibo, positibo. Ayun. If it is more of the negative that occupies your mind, that's something. Kasi anong dadalhin mo sa ibang tao? Ay malamang negative din. Negative din. Yun, mga ganon. Ano ho? At isa pa, kadalasan, pagka hindi natin dina-appreciate ang ating sarili, wala tayong sariling kaligayahan, hindi naman ito pagmamalaki, kundi you appreciate how you are blessed, Yes. you appreciate the goodness of life to you, and you are grateful to God for things you have and for who you are. Masaya ka. Chances of these people is that they will be good as well to others. Ayun. Kahit na difficult yung ibang tao, kapag ikaw ay filled with joy, filled with compassion, ang tendency nga, Pastor, tama po kayo yun din yung mag-overflow. Yes. Yes. At kung negative man yung iba, hindi mo papatulan. At ma-execute mo yung ignore sa maayos na paraan without passing judgments. Yes. Kasi marahil hindi pa niya time ngayon. At hindi ikaw yung tamang tao. Maaring iba. Ayon. Look at yourself, it's important. At yung pangwalo, tanggapin po natin na ang conflict ay bahagi ng karanasan ng tao. Ayan. At kadalasan nga, kung mabigyan lang ng magandang perspektibo o pagharap sa conflict, ang conflict pwedeng mag-angat sa mas magandang antas ng karanasan at ng buhay ng tao. Ayun. Tsaka alam niyo, Pastor, posible nga po talaga yon. Yung akala mo, kayo yung dalawang tao na magka-clash, pero dahil na-handle nyo ng mabuti yung sitwasyon, kayo patuloy ang naging mabuting magkaibigan. At mas productive kayo. Yes. Iyon, yung mga ganon. Mas maraming, minsan, halimbawa, may conflict sa isang lugar, sa isang workplace, pero sa conflict na yan, maraming pwedeng matutunan. At maraming pagbabago para sa kaunlaran na mangyayari, depende sa pag-handle. Tama po yun. Ayan. At yung pang-siyam, look for others around who might be able to help. Nabanggit na rin natin Yes. kanina. We are just putting it back again. At yung pang-sampo, ito po mahalaga. Show sincerity. Associated sa respect. Yes. Pero sabi pa natin dito, apologize if you believe you made a mistake. Wow. Mag-apologize tayo. Wala namang masamang magsabing, I'm sorry. I'll try to do things better. Yes. Ganun. I'm sorry. I'll make up. So, yun po. Mga minamahal na mga kaibigan, nawa ay ito'y ating pagbulay-bulayan para makatulong sa atin. Alright. Ayan, talagang dealing with difficult people ang ating pinag-uusapan. Pero alam mo, Pastor, yung mga sinabi mo, ay talagang kahit ako mismo ang difficult person, ay talagang magagamit ko rin. So batiin natin yung iba pang mga nanonood dito. Hello to Susan B. Atris. Good morning sa lahat ng viewers. Marvic Ocampo, paano naman po kung ang sabi niya sa amin, ganito talaga ako Kami po ba ang mag-a-adjust sa ugali niya? Ayun, yung ganito po. Kapag ka po yung isang tao nagsabi sa atin,
Halimbawa, meron tayong hindi nagustuhan o ginawa niya hindi maganda. Sinabi natin. Sabi niya, ganito talaga ako eh. Anong magagawa ko? Yun po yung mga bagay na tatanggapin natin na may mga tao na sa panahong yun. Okay. Hanggang dun lang. Mhm. At maaaring tinatanggap niya na mayroon siyang weakness na ganon. Yes. Pero we don't really know still kung nag-i-struggle siya. Yes. At pwedeng yung sinabi niya lang yun ay defense mechanism lang din. Ayun. So tayo po, maging handa tayong tumanggap. Kung uulit-ulitin niya, yun yung punto na huwag mo nang patulan. Yes. Ignore it. Alam niyo, Pastor, naalala ko bigla yung sabi nung sa Bible, you have to pray for your enemies. Yes. So, hindi naman natin sila kaaway, pero kung difficult person sila, ay pwedeng kasama na rin doon na ipanalangin din natin. Panalangin na lang po ang pinakamagandang magagawa natin sa kanila. Yes. Kasi yung loving sa Panginoon, maganda. Love the Lord your God. Yes. Tapos, love your neighbor. Ang pangatlong command niya about loving, love your enemies. Wow, grabe. And pray for them who persecute you. Talagang panalangin na lamang po. Ignore, wag papatulan. Yan. Okay, more viewers and comments here from Clara Espina. Good morning po. Ribbon Dada. Marivic Ocampo, thank you daw po sa message, Pastor. Ner de los Reyes, hello po Sir Ner. Marvy Onato, Jemly Sager, good morning Sir Jay, good morning ma'am. Sayang late ako nakapanood. Di bali, pwede nyo po itong simulan ulit kasi nare-replay naman po. Oh. Oo. Andito rin si Love Lilin Sayer, Angelina Patalinghog, Elvira Almuete. Nice topic daw, Pastor. I miss you, Sir Jay, sabi ni Donnie Marie. Hi! Hi, Donnie! Andito rin po si Ma'am Ruth Saludes. Thank you so much sa napakagandang mensahe na nakaka-inspire. Watching our VP for Academic School Administration, si Dr. Welty, Pastor Welty Estrada. Hello po sa inyong lahat dyan sa AUP. Andito rin po si Asehas Padohenog Magi. So, amen daw po sa topic. Nelly Miral Morillo, tama po, huwag gantihan ng masama ang masama. Ayun, napakaganda ng sinabi ni Ma'am. Pastor, tanong ni Sir Ner, paano naman po kung nakakaapekto na din sa atin, kagaya sa church, may ilan daw tao na mahirap talagang unawain. Paano daw po yun? Hayaan nyo pong ang tamang halimbawa, ang sabi natin, the right authority will deal with them. Okay, so halimbawa kung sa church ay kung hindi tayo ay i-refer natin sa pastor, i-refer natin sa ating church leaders. Yes. Hayaan po natin yung tamang authority, humingi po tayo ng payo kasi meron po namang mga pamamaraan kung paano i-handle ang conflict. Yes. Okay, nandito rin po si Anjo Tapagnob, ang ating kaibigan na si Ma'am Jean Simoy. Hi, Jean! Ayan. Ito naman, Pastor, sabi ni Asehas, paano po, Pastor, kung paulit-ulit na lang na ginagawa? Ayun nga po, kung paulit-ulit, kagaya ng pinag-usapan natin kanina, baka una, hindi pa nakarating sa time ng realization yung tao Yes. na kailangan ng pagbabago. Pangalawa, maaaring talagang struggle ng tao. Magaling siya sa maraming bagay, but in that particular area, that is for her or for him, a struggle. So, bigyan po natin sila ng pagkakataong mag-grow. Yes. At kung nasasaktan tayo o naaapektuhan tayo ng hindi maganda, ay ignore. Distansya muna. Distance or dissociate as necessary. Hindi ibig sabihin, sinasara na natin ang pintuan na hindi na yung tao magbabago o talagang masamang tao siya o masamang ugali, kundi maaring hindi pa siya nakarating talaga sa time. Lahat naman ng tao mayroong tsansa at pagkakataong magbago. Tama. At kahit naman po tayo, Pastor, ito yung magpapaalala sa atin, pag sinabi kasing difficult people, parang hindi mo pwede talagang i-generalize or i-brand yung tao kasi may pagkakataon talaga pong mag-grow. At ito rin yung magpapaalala sa atin, Pastor, na tayo ay humans. That's right. Kaya napag-usapan natin din kanina, Miss Lady, ano po, mga minamahal naming taga-subaybay,
na mahalaga yung tingnan din natin ang ating sarili. Kasi kagaya ng pag-usapan kanina, maaaring meron kayang bagay sa akin, sa atin, na nakaka-trigger din sa iba. At yung pong interplay ng mga iba't ibang kapahayagan ng sarili, maaaring lalo siyang nagpapatindi ng mga effect o reaction Tama sa yun. tao. Okay, tingin pa tayo dito. Hello kay Ma'am Juliet Alcaraz, Jeanette Reyno Rubido. Ayan, so sabi ni Ma'am Jeanette, sa tamang panahon siguro. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment at nagpadala ng inyo pong mga question. Tuwing meron po tayong ganito, free na free po kayo makipag-participate. Wag po kayong mahihiya. At mayroon tayong Bible passage na Ayan. maganda natin pagbulay-bulayan. Ayan. Okay. Ang ganda po kung ating titingnan. Mula sa Ephesians chapter 4, 31 to 32. Ang sabi rito, ang ganda nito pag sinalin sa Tagalog, Miss Opo. Lady. Ang sabi, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, ano po sabi sa atin? Be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Kaya ang payo sa atin dito ni Apostol Pablo, ni Apostle Paul, talagang ating iwasan. Yes. Ano ba yun? Iwaksi. Lalim lalo yata nun. Iwasan, iwaksi. Ang lahat ng mga puot, mga galit, Yes. ang mga masamang pananalita, Opo. yan ang sinasabi sa atin, lahat ng masamang pag-uugali o gawi, sa halip maging mabuti tayo sa isa't isa, Tama. magkaroon ng wagas o tender na heart, magpatawaran, kagaya ng Panginoong Diyos na nagpatawad sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak Amen. na si Jesus. Amen. So ito po yung itinuturo sa atin in all its sa kabuuan Yes. na huwag nating hayaang mabubuo o mananatili. Much more, ninonorish pa ng iba yung galit. Tama. Hindi po makatutulong sa atin yon. Yes. Sangayon sa kasulatang ito. Yes. And we have another passage here which really speaks well about our topic. Ang sabi diyan, a soft answer, ang mahinahong sagot o pananalita turns away wrath. Okay. Ano ho? But a harsh word stirs up anger. Tama. Mula sa Proverbs 15 verse 1. So, maging mahinahon, huwag sagutin ng pabalang, Yes. yung pabalang ng magsalita, kasi lalo lang lalaki ang sitwasyon. Ayun. So, yun lang. I hope these things came well sa lahat ng ating mga taga-subaybay at nawa ay sama-sama tayong patuloy na mag-grow Yes. sa ating buhay at ugnayan sa ating kapwa-tao. Thank you very much, Pastor. Alam nyo, napakaganda nitong inyo pong tinuro sa atin ngayon dahil kung inyo pong matatandaan sa mga sinishare din po ni Dr. Linda, ni Miss Miles, si Miss Eden, itong pagkakaroon ng magandang social connection ay isa sa mga sikreto upang ikaw ay humaba ang buhay. Wow! Oo. Ito ay part ng mga sikreto nitong centenarians. No? Meron silang BFF, wala sila, maganda ang kanilang relationships. Yan. So, wag po nating kalimutan na ito po ay malaki ang impact sa atin pong kalusugan. At sa pagkakataon pong ito, hayaan yung i-share ko sa inyo ang mga new normal services dito sa Adventist Medical Center, Manila. Sa mga gusto pong magpa-check up, bukas na po ang ating outpatient, pero wala muna pong walk-in. Para makapag face-to-face consultation, tumawag na po kayo para magpa-schedule. Sa mga hindi naman po makakapunta, pwede sa inyo ang virtual consultation. Narito po ang telemedicine. Mag-register lang po, At syempre, sa mga kailangan po ng gamot pero hindi nga makalabas ng bahay, meron po tayong medicine delivery.
At syempre, sa mga susunod po, for example, kayo po ay may laboratory na kailangan. Andyan din po ang ating laboratory home service and laboratory drive-thru. Sa mga nangangailangan naman po ng bakuna, ayan, wag niyo pong i-miss yan, sa mga babies po ninyo or kayo mismo. Meron din po tayong home service or drive-thru. Sa mga kaibigan po natin na may sessions ng physical therapy and rehab, kayo po ay bukas ang services po dito sa Adventist Medical Center Manila, pero magpa-appointment po kayo. Wala pong walk-in para sa kaligtasan po ninyong lahat yan. Kung kayo naman po ay gusto na sa bahay lang, meron po tayong home care at meron din tayong tele-rehab. Sa mga kailangan naman ng pustiso o pasta o pagpapalinis ng ngipin o magpabunot kaya, bukas po ang ating dental department. Pero once again, mag-register po kayo at magpa-schedule muna. Okay, isunod po natin yung mga nangangailangan ng medical records. Hindi nyo na po kailangan magtagal na pumila. Pwede po kayong tumawag to request. You just pay online at ipipick up nyo na lang po yan. Siyempre, usapang pagkain naman po tayo. Para maging mas malusog ang lahat, itry nyo po itong ating mga pagkain dito sa Healthy Bites. Kung kayo ay mapupunta dito, pwede ang take out. Pero kung kayo ay dyan lang sa inyong mga tahanan, pwede pong for pick up or delivery. Ayan, sama-sama na po yan. May mga bread products tayo, mga immune boosters na juices, mga meals. Favorite ko po dyan yung pizza. At syempre, nandyan din yung artisan ubi cheese pandesal, mung cheese pandansal, at raisin choco oats. Okay, mga kaibigan, meron din po tayong college. Ang Manila Adventist College ay bukas na para sa enrollment ng first semester. Kayo po ba ay senior high school na gusto ng ABM or STEM na strand? Meron po yan dito sa MAC. Kung kayo naman po ay college na gusto po ng PT, RT, RadTech, MedTech, ano pa po, nursing o kaya business courses o kaya midwifery, meron din po yan dito sa Manila Adventist College. At syempre, kung gusto nyo pong maging abogado, Juris Doctor po ang ino-offer dito. Kaya choose MAC and enroll na po for first semester. Okay, mga kaibigan, meron pa po tayong gustong i-share sa inyo. Alam nyo ba na maliban sa programang live stream dito sa Facebook na mula Lunes hanggang Biyernes 10 to 11, ay meron na rin po tayong teleradyo. Ito po ay Monday to Friday din, 12:30 to 1. Tayo po ay mapapakinggan sa DWBL 12:42 AM. Ulitin ko po, DWBL 12:42 AM. Pero syempre, napapanood din po yan sa ating mga Facebook pages. Okay. Yeah, kaya po, nawa po ay ating tangkilikin ang mga services na pinoprovide natin. Yes. Balik tayo, Miss Lady. Kung kaya nga, dealing with difficult people, actually, isang lesson pwede rin nating matutunan. It's really difficult to deal with people when we are having difficulty dealing with ourselves. Wow. Isang ulit pa nga, Pastor, no? Talagang very wise ito at kailangan nating ipaabot sa lahat. It comes more difficult dealing with difficult people when we ourselves are having difficulty dealing with our own selves. Wow. Kaya mga kaibigan, nawa po sa tulong ng mga programa natin dito sa Adventist Med, katulad po ng awareness na ito, ay mas matutunan natin na i-deal ang ating mga sarili. Meron din naman po tayong kanya-kanyang weaknesses para mas maganda at madali ang pag-deal natin sa ibang tao. Yes. And just be patient. Kasi may kanya-kanya pa naman tayong panahon. Tama. May lugar na napapanahon sa bawat isa. Yes. Kaya ibigay lang natin ang pagkakataon para mag-grow ang lahat. Tama po. And kung nakaka-apekto sa'yo, huwag mo na lang patulan. Ignore. Pero kung talagang masamang-masama na, let the proper authority Yes. say in the workplace or in any group,
even in religious groups, let the authority deal with it. Yes. And maigi na yung payapa ang buhay natin. Pag payapa ang buhay, sabi mo nga kanina, Miss Lady, sa mga pag-aaral sa lifestyle medicine, pag payapa ang buhay, mahaba ang buhay. Ayun. Yun, at masaya. Yes. Naiiwasan na mag-isip ng hindi pa maganda. Tama po yan. So, ganun lang po tayo. Enjoy life. Yes. Mhm. Ay, ang ganda talaga, no, na mapaalalahanan at nawa po ay manatili po tayong nanunood at nakasubaybay dito po sa mga programa kung saan talagang ang gusto po ay kayo ay maging malusog, at saka mahaba ang buhay. So at this point in time, gusto po nating magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating mga frontliners sa laban kontra COVID. Kayo po ba ay gusto nyo rin na magpadala ng inyong tulong? Narito po ang mga bank details. Kung gusto nyo po na yan ay mapunta sa pagkain, PPE o mga supplies, maaari nyo pong ipadala sa mga bank details na yan at yung inyo pong donation ay makakarating, sigurado po yan sa kanyang patutunguhan. Maraming salamat po sa lahat ng nagpadala ng tulong katulad nito. Opo. Katulad ng mga roses Yes. na talagang nakakapagpasaya sa ating frontliners. Marami pong mga taong nagmamahal sa atin at nakakatulong, Miss Lady, Yes. sa ating mga workers. Yes. Alam niyo po, ang sarap din talaga sa pakiramdam na hindi man natin sila nakikita or nakakasama, nararanasan natin yung kanilang kabutihan at pagmamahal. Yes po. Merong nagpapadala ng budget para sa roses, para sa balloons, yung iba para sa pagkain. At malaking tulong po sa ating mga frontliners. Nakaka-boost ng kanilang moral. Yes. Nakaka-inspire, in other words. Yes. So they can be of greater service, better service for those patients at sa lahat ng ating mga pinaglilingkuran. All right. Okay, maraming salamat po sa mga nanood at sa lahat po sa inyo. Thank you in advance sa mga gustong tumulong at magpapadala ng tulong sa atin dito sa Adventist Medical Center Manila. Thank you very much, Pastor. Salamat din, Miss Lady, at sa inyo pong lahat ng taga-subaybay. Maaari niyo po ba kaming ipanalangin? Sige po, tayo po ay dumalangin. We thank you, Father, for your goodness, for the gift of life, and even for the gift of change that you want us all to experience. Yes. Ang panalangin po namin ay patuloy mo kaming pagpalain, lalo na ang mga kaibigan namin na sumusubaybay, na nagnanais na patuloy na mag-grow at higit na maging mabuting mga mamamayan at makatulong sa kanilang kapwa-tao. Yes, Lord. Thank you, Lord, for answering our prayers for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you sa prayer, Pastor. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa susunod na linggo. Ito po ang programa mula Lunes hanggang Biyernes, 10 to 11. At huwag kalimutan subaybayan din po ang ating teleradyo, Voice of Health, Monday to Friday, 12:30 to 1. Hanggang dito lang muna po tayo. Huwag niyo pong kalimutan, lifestyle is medicine. Bye!